oras ngayon ay 5:32. So alas 5 pa kami dumating mga tinda kasi Sabado, hindi ako maaga. So yun, mga bigas. So yung ano natin, i-refill pa yan ang technique para ganahan yung customer na mamili. So dito, na part yung mga bigas. Dito nag-open ako. Ito ay i-refill natin doon sa harapan. Gawin ko mga tinda sa umaga. Yung mga bigas ay i-refill natin, punuin natin para ganahan yung customer na mamili na yung mga variety ng bigas. So dito na part, malapit lang. So kuha tayo at saka ilagay doon sa mga harapan, sa harapan. Ito, i-refill natin. Naman tayo. Yun ang ginagawa ko mga tinda para attractive ba sa mamili na yung bigas mo ay marami silang mapagpipilian. Ito. Pagka alas 7 ng umaga, medyo marami nang mamimili. Ngayon nga alas 5 pa. May mga pailan-ilan. So, hanap tayo ng mga pagtatrabahoan natin para hindi tayo mahirapan pag dumagsa yung mga tao. Ayun. Balik na naman. Yung kuha ko, na-refill ko na kanina. Kaya natin buhatin kasi 25 kilos lang. So hindi ako masyadong namili na yung 48 kilos. Maganda mga presyo. Isa-isahin ko itong magpresyo sa isang case nito na 48 ang laman. So yung Argentina beef loaf ay na presyuhan ko na. Bawat isa. Ito. 24 itong hindi masyadong cleared. So dito naman tayo sa Carne Norte na 24. Then ang benta natin sa Lucky 7 Carne Norte. Is-assign natin pa presyuhan. Ang variety ng aking bigas magtinda, mais, may pino at saka medyo malaki-laki. Saka itong kuha ko, itong karan medyo mabenta. 48 ang kilo. Ito ay Tanner 47. Ito ang Mr. Bean 54 ang kilo. Medyo nagbaba na ang kuha ko ngayon. So medyo nakastock tayo na medyo mahal-mahal pa. Pero binaba ko na lang ng 60 pesos. Bahala ng 1 peso na lang sa atin basta hindi lang tayo malugi makatinda. So yun na, ang sako ng bili ko ay 1,430 na may 1,4 na. So binenta ko ng 1,500, medyo may namimili pa. Di pa sila na medyo bumaba na ang kuha ko. So yun ang ating ginagawa sa umaga matina pag wala pa tayong customer. Itong mga dilata ko, walang angel na ibap ang dumating. So at saka yung jersey wala pang ahente. So hindi pa ako namili sa mga wholesaler. Naghintay pa ako sa mga ahente. Minsan magbili ako ng pa konti-konti, 6 hanggang hindi pa dumating yung ahente. Itong marami pa akong inumin na hindi pa ako nakaperepil ng tanduin doon sa likuran. At saka itong syuktong na maliit at saka sugar na white, maliit na lang. So maggrocery tayo mamaya, mga sabit-sabit ko medyo marami na kapag refill na tayo sa nagdaan na bagong taon. Ang matinda, ito yung dami, hindi yan naubos sa bagong taon at saka Pasko. Yung mga biscuits natin, refill na tayo. So yun ang ginagawa ko sa umaga habang wala pang customer. Pagbili na tayo ng kara, kaninang umaga wala tayong stock na kara. So medyo nagtaas na naman. So kumuha lang ako ng 10 sako. Dami pa nating bigas. So ang kara na isang linggo na 1,070 pa, ngayon ay 1,150 na. Medyo nagtaas na siya. 46 na ang kilo. So ang benta natin ay 48. May 2 pesos tayo na tubo bawat kilo mga tinda. So yun, hindi na muna ako masyadong nagpa-stocks ng bigas dahil pa bigla itong magtaas ang bigas at saka bigla naman itong bumaba itong kuha ko. So medyo mahirapan tayo na mag-adjust sa presyo. Yun ang ginagawa ko. Kanina din, sama din yan yung mga junk foods. Hindi pa makumpleto kasi yung ibang ahente kulang-kulang pa ang kanilang stocks. Ito, kumuha ko na isang case ng kometa na malaki at saka itong maliit. Diyan lang na part ay wala na. So, kumuha lang tayo ng tagsang case kasi may ahente na ako niyan. At saka itong
holiday beef loaf tsaka cheese it na maliliit kasi may mga malalaki pa ako at saka itong keratin may ahintin ako niyan na hindi pa sila nakabalik. So dito pa yung junk foods natin pa hindi pa siya kompleto lahat at sigarilyo natin medyo nakapasok na yung Lunes yung yung Marlboro at saka Biyernes na naman itong Mighty mga tinda. So yun, medyo na kumpleto na yung ating mga paninda. Ito na lang yung mga ibap na at saka mag-ano tayo niyang holiday beef loaf. So yun ang ating kaganapan ng ating tindahan. Ating tips mga tinda para hindi yung natin peanut butter. So ating babalutin ng 5/10 itong budget. Mas mura itong budget. Mas mahal itong Calypso. Dito tayo sa budget na 13.50 lang ang isa. 11.50 lang ang isa. Sa ima Inday? Si ate. Tama may namili. Naputol tayo ng saglit. So ito ang gagawin natin. Ito kasi masilan ito pang palaman. Makapasok itong alikabok. So yun ang ginagawa ko, yung mga cheese, Eden cheese, delikadong kakainin. So dapat nating balutin natin, sabi pa ni Sharon Tuneta sa kanyang cinema. Balutin mo ako. Load na sir. Magarin na naman ang ating babalutin mo tinda. Kasi naubos na yung hack nito. So ito ay hindi naubos sa bagong taon. So ngayon pa natin na ibalot kasi yung iba binigay ko na lang kasi mabenta kasi bagong taon ito ay naiwan. So ito na ang ating babalutin. Presyohan natin bago natin babalutin para safety. Kasi kung ibigay mo pa, maglinis ka pa, patagalan ka pa ng 1 minuto o 2 minuto, yung customer gusto nilang madalian. So yun ang gawin natin para madaling maibigay. Yun ang style sa pagkatali mo tira. Medyo i-side view natin para mapatong natin. Kung hindi natin i-side view, medyo nandyan sa gitna, hindi natin maipatong. Halimbawa nito, ito, yan. So nakapatong na siya kung naka-side view. Yun ang ginagawa ng tinda. Technique ba? Mindset ba? Yun, para naipatong natin. Pag hindi yan naka-side view, mahirapan tayo mapatong. So baka mayan malaglag. Yun ang kanyang mukha tinda. So yun ang technique ng ating mga paninda para yung customer makasabi na medyo gandang pagkagawa nila at saka safety ang mga pagkain. So yun lang muna aking masishare mga tinda sa araw na ito na maging wise tayo at saka maglikha tayo na ikabubuti ng ating tindahan at saka dagdag na score sa ating paninda. So yun lang, positive lang tayo, bawal ang niga. Bye-bye! So yun ang mga tinda, nilagay ko dito yung ibang peanut butter natin na binabalot natin at saka dito naman yung star margarine para dito sa bungad makita nila kasi yung iba hindi na na may pala itong peanut butter. So nilagay ko yan para madaling maubos. Yung iba na medyo kahit na hindi na makita, hanapin nila. So doon na yan sa mga sulok-sulok. So